So, Ma'am Faith, ang head and neck cancer is essentially cancer or bukol nga gatubo sa aton ulo kag liog. So, in particular, sa baba, sa sulod sang baba, sa likod sang ilong, sa aton tutunlan o sa busesan daga ulubrahan sang boses. Also, pwede man siya magka-cancer sa tonsils, kag pwede man ta in general pwede man ta magka-cancer sa aton thyroid, no, sa aton liog. So amo na usually ang ginatawag namon nga head and neck cancer. Pero strictly speaking, ang head and neck cancer hasta lang ginada sa mga ginaagyan bala ka hangin kag Mhm. sa agyanan sa pagkaon. Ang thyroid, although it's located sa aton nga neck, ang thyroid pwede man na magka-cancer, pero technically separate siya nga klase nga cancer kay lain naman na siya nga organ ang thyroid cancer. Okay, thank you. Okay, Doc. Nga aman, Doc, nga sang ligad na discuss namon diri upod man siya Dr. Lilia Tinio kag si may ara diri kita nga gin-discuss man about sa cervical cancer nga ang cause na siya ang isa sa cause niya is ang HPV. So Doc, sa may head and neck cancer naman, ano naman ya ang kausa nga ang nagakatubuan kita sang bukol sa aton nga ulo kag sa aton nga liog? So in terms of causa, biggest gid naton nga very known na gid siya bala nga causa is actually ang smoking gid, ang panigarilyo, paggamit sang tabako. On top of that, ang pag-inom gid sang alcohol in combination with the smoking, amo gina ang primary cause of head and neck cancers, no? Ang HPV nga na-discuss naton ninyo ligad, ang human papilloma virus, pwede na siya makakos sang cancer sa head and neck, oropharynx nga site, or sa likod sang baba sa tutunlan. Ang makita mo na bala when you open your mouth sa pinakalikod, na usually gatubo ang mga cancer na related sa HPV. So hindi lang siya sa cervical cancer ang HPV sa mga bayi, pwede man na siya makakos ng head and neck cancer sa tutunlan in both males and females. Okay, Doc. So Doc, sa nahambal mo na, ang isa sa mga kausa is ang smoking or ang pag-inom sa alcoholic drinks. Pero Doc, may ara ko bala nga nakita nga research, may ara daw nga trend. This is last year lang ni Doc nga nabasa ko ang kaina. May bag-o kuno Doc nga trend. Tapos ang younger patients nagapabata na kuno Doc ang mga pasyente kag nakita nila nga mga non-smokers man ini pero na-diagnose sila Doc nga may head and neck cancer. There's a truth to that, Ma'am Faith, no? Kay first and foremost, in terms of demographics, medyo sa higher na edad, mga 40s, 50s, gid na nakaapektuhan mostly ang head and neck cancers, and mostly sa laki, kay usually sila man gid naanggapan garilyo. Pero recently, ang trend nga, although hindi pa gid bala robust or hindi pa gid kompleto ang studies, pero you can see already trends na ang mga bata, mga younger populations, they're getting head and neck cancers already. So, in particular, gid na actually ang HPV-related nga cancer sa tutunlan or sa oropharynx ay because kabalumatan na HPV, as na-discuss natin before, is sexually transmitted. So, pwede gina matabo sa younger populations. Tapos, ang head and neck cancer in particular, amo na ang smoking and alcohol, syempre, vices man na of all ages. And, ayun no, kasi nag-mutate man bala ang mga viruses naton. That's why gaka-apektuhan man ang mga younger population subong compared to before na usually mga nasa edad na bala ang gaka-apektuhan sang head and neck cancer. Okay. Sige. Doc. Doc, may ara ako diri nga ipamangkot sa imo. Ang Epstein, correct me if I'm wrong, Doc, Epstein-Barr virus o kunang EBV.
may associated siya, Doc, sa nasopharyngeal cancer. So, bali, sa ilong, type of cancer ni siya, Doc, nga sa likod man sa nga ilong, kinahambal mo gani kagina nga sa alagyan siya sang hangin ang mostly sa nga head and neck cancer. Yes, ang EBV or Epstein-Barr virus naman, it's one of those viruses like HPV nga pwede siya mag-cause cancer. Ang EBV naman, ano siya, associated siya or daw isa siya sa mga identified nga mga causes ang ginatawag natin na nasopharyngeal cancer. Kita so daw siya na ang ga-connect sang ilong sa baba. So, aragin na siya sa likod, so hindi mo na siya usually ma-visualize, makita. Ang Epstein-Barr, unlike HPV, ang human papilloma sexually transmitted. Though regular virus lang siya nga, pwede mo lang siya ma-upload bala, maapektuhan ka lang. And not all the time, you might have had EBV already, pero wala ka man sintomas. So you wouldn't really know. Sometimes also, just because you have Epstein-Barr virus infection before, doesn't mean man nga you'll get nasopharyngeal cancer. Pero in particular, EBV, gina siya, daw identified gid siya nga kausa bala for nasopharyngeal cancer, which is cancer sa likod sang ilong nato. Okay, Doc, thank you. Doc, ano ang mga early nga senyales nga makahambal ka nga, ay, basi may ara ako din nga, nga head and neck cancer. Ano ang makita naton, Doc? First and foremost, depende also sa location. So, like I said, ang head and neck cancer from ilong, hasta sa likod sang ilong, sa likod sang tutunlan, sa bakba, tapos sa ulubrahan sang boses, agyanan sa hangin. So, depende na usually ang mga simptomas. Pero in general, for example, sa bakba, may cancer sa oral cavity, ginatawag natin sa bakba. Kung may kasingaw, or pilas o bukol na wala gaayo within 2 weeks. Kaya normally maayo lang na sila. For example, 'di ba may mga singaw-singaw ta. Persist siya kung magdugay gid siya more than 2 weeks, we'll consider that na base need ta siya i-biopsy. Tapos kung sa ilong naman pwede magbuang ilong nga wala gid balaga untat, tapos gabara, tapos kisa agasakit gid ang dalunggan nga gaapektuhan siya bala. Tapos sa ulubrahan naman niya sang boses, by virtue of gaubra siya sang boses, pwede ka mapaos, bala nga wala improvement. Tapos a lot of times also, pwede may mga kapa ka nga mga pangadlay sa aton liog, nga wala gakupos, even if mahatagan ka na antibiotics, etc. Pero aragit siya gyapon, mga pangadlay tadi, nga wala gakupos, tapos gadako lang siya nga gadako. So usually amo na ang mga early warning signs for us to consider na base need ta magpa-check bala for ang possible nga base may tabukol nga laway nga klase sa head and neck. Okay, Doc. Sige. Paano Doc kung diagnose ka na sa nga mayara ka head and neck cancer? Pwede ni bala kung tani, ma-prevent siya, Doc. Ano ang mga preventions naton para sa aton nga mga kauturan nga malikawan nga ma-diagnose ang head and neck cancer? So, ang prevention, ang primary mode of prevention actually is to avoid likawan ang panigarilyo, paggamit sang tabako, tapos excessive nga pag-inom sang alcohol. Tapos, isa na, pwede man we stop chew sang mama, we stop chewing kay isa pa na sa mga causes also sa mga kausa sang cancer sa bakba, no? And pwede man ta bakuna sa HPV, no, for both males and females to prevent ang ginatawag naton nga cancer sa oropharynx or sa tutunlan. Okay, Doc. Doc, before balam, nagagamit ko ni sang kita mo na, Doc, ang ginasimhot naton kung do tube na siya, tapos ginasimhot naton na if madobara ang aton nga ilong. Doc, how is it true nga cancerous na siya kuno, Doc?
Ang well, technically, ang mga cancer sa ilong, pwede gid na ma-cause by inhalation of toxic substances nga dugay bala. Mhm. Pero depende man na also sa contents ang ginatawag natin nga inhaler. Yes. So, it's rampant man. It's very common. It's easily tapos lang siya baklon online or mga tindahan naton. And usually menthol naman na ang iyang unod. Mm-mm. Basta importante is very clear kung ano ang ingredients niya. Mm-mm. Which it also man, depende. Pero kung menthol lang man na siya, it can help relieve mga congestion. Tabala kung daw bara ang ilong takista, maka gid siya, hatagid siya relief. Pero in terms of them causing cancer, daw hindi pa man siya proven. Although some substances nga gaka-inhale mo ya, it puts you at a higher risk, bala mas taas ang imo chance to get cancer sa ilong or sa likod sang ilong. For example, for example, welding, dugay-dugay na bala mga hindi man yabok, mga aso bala from toxic substances. Pero pag mga prolonged nga exposure sa mga amuna, it can cause man get irritation and eventually pwede siya bala magka-cause cancer. Pero ang inhaler daw, not so much. Okay, Doc. Thank you. Ari pagid, Doc, ang mga nag-ubra, Doc, sa mga inasalan na bala, Doc, risk, may ara man sila nga risk nga makakuha sila or maka-develop sila sa head and neck cancer. Yes, actually exposure sa mga muna sa ginatawag natin na hydrocarbon. Ang aso, technically, it puts you at a higher risk. Kaya exposed kaya, haklo mo siya. So, in theory, pwede ka gid magataas gid ang chance mo to get cancers of the nose or sa back of the nose, no? Pwede gid. Pero siguro to prevent that is, of course, we wear mask kung for example, talaga sugba. Okay, Doc. Doc, how about sa may mga tao na bala, Doc, nga kung hindi matreat ang sinusitis, pwede na siya, Doc, nga in a long run, sa magdugay nga mapabayan, nga hindi mo siya matreat, pwede man siya mangin kausa, Doc, sa cancer. So, ang sinusitis, essentially, daw ang description niya is inflammation o gahubag ang lining sang aton nga ilong. And causes, pwede viral, pwede man allergic, or pwede kisaga ka-irritate bala for mga changes in weather, yabok, etc. By virtue of that, usually hindi man gid siya makakause cancer in particular. It's more daw ginambal lang tawag gahubag lang siya bala, ga-inflame lang ang aton lining sang sinuses kag sa ilong ta. Pero doesn't necessarily mean if you have sinusitis, if you have allergic rhinitis, nga taas ang imo risk for getting these types of cancers. Wala man na siya sa studies. Hindi man siya identified walang kausa. Thank you. Doc, if ever, ang isa ka individual na diagnose na siya nga may ara siya sang head and neck cancer, ano ang mga treatment options, Doc? Okay, so ang treatment options natin. So first and foremost, kung may ginasuspect siya, balang for example, may bukol ka or may asingaw nga wala gaayo, tapos kung may makapa ka nga mga pangadlay nga wala gid ka kupos or gagamay, syempre pala ang tao-tani sa doctor, no? I-need ta siya na i-examine. So ang most likely ang ENT mo will do a thorough nga physical exam, check ina ang baba, ang ilong, etc., ang liog. Tapos need na siya endoscopy nga ginatawag natin. Kaya ang ulubrahan sang boses ta hindi man makita with just a physical examination. So pinanla namon sang camera para makita ang ulubrahan sang boses kung may gatubo da. And also sa likod sang ilong kaya hindi siya kitanon. So kung for example malantaw ta sa espiyo, ang makita tang atuba nga lang, pero ang likod hindi na siya makita. So you also need endoscope for that, no? Tapos, kung may arata, nitagid na siya na i-biopsy. Biopsy is very important before ta mag-start sang treatment because we want to know if it's cancerous or not.
Kay kung hindi siya cancer, still well and good, will just observe. Pero kung cancer, syempre dito na tama kadto sa sa aton treatment. So usually ang treatment for head and neck cancers depende gina kung diin siya nga parte sang head and neck, tapos kung gaano nabala kabugat, kung ano na ang yes stage, etc. Pero in general, most head and neck cancers are usually surgery gid ang ginaubra, especially sa baba pag natutunlan. Ang sa mga naman sa may mga areas naman nga daw budlay laboton nga wala masyado ginaoperahan, is example sa likod sang ilong, pwede gina mag radiotherapy. Amo nang guga hatag ka do ginasunog mo ang iyong cancer. At tapos pwede man ta mag chemotherapy, no? Amo nang na before na discuss naman naton with our medical oncologist nga ang paghatag sang bulong para matunaw man ang cancer. Pero usually for treatment sang head and neck cancers, gina combination gina. So surgery plus radiotherapy. Tapos kung medyo advanced gid ang stage naton, gadugang gid na chemotherapy. Okay, Doc. So, Doc, ano na siya na, for example, naka-undergo na siya sa mga chemotherapy, and may chance kinaya, Doc, nga madula na gid ang, I mean, cured na gid siya ba, Doc? Kag hindi na siya mabalik, or for example, subong nagsige kabe sang treatment, tapos kay nag-okay na imo pamatsyag, nag-okay ka na, wala ka na nagpadayon sa imong treatment, so may chances siya may chances, Doc, nga magbalik. In terms of magbalik, of course, yes, there is always that chance. Pero that's why important gid nga ma-detect na siya early nga gamay pa bala kag early stage. Kaya mas kung malapatan ta siya sang bulong, surgery, radiotherapy or chemotherapy kung kinahanglan at an early stage, taas-taas ang chance naton nga maayo kita completely. Tapos syempre ang surgery naton sa iya, because ara ta sa area nga gani ga-function gid bala, like for example dila or talking or swallowing, etc. Tapos sa likod pa sa tutulan kung magtulon ka, 'di ba? So ang that type of surgery also will depend sa extent pala kung gaano kadako ang surgery, will also depend sa gaano kadako ang bukol naton sa head and neck. So nami gid ang response niya basta ma-detect ta siya early, kag pwede kagid makabuhi years and years gid. Basta mabulong ta siya early on. Pero syempre different naman na kung medyo advanced na ang nag-abot bala sa aton na nakapagpa-check. Syempre i-level taman ng expectations na sa aton nga mga pasyente nga so dapat importante nga aware sila kung ano ang sakit nila, kung gano'n na bala ka bugat, para ma-understand man nila ang aton nga treatment options for them. Okay, Doc. So, Doc, akadto kita, ano, Doc, ang mga potential side effects sa treatment sang head and neck cancer? So, in terms of, syempre, again, depende siya kung diin siya nga klase na cancer, no? Kung sa baba, syempre, for example, sa dila, side effect, although expected, kasi syempre, you'll remove a part of the dila, so, kahit paano daw mabudlayan ka na mag-speak or maglain gid bala ang way of speaking mo, and etc. For example, cancer naman niya sa tutunlan, paos ka na because of the bukol, usually stage sa kakson, wala ka na boses or mapaos ka pa get further. Pero kung in terms of radiotherapy naman niya, ang kaya syempre ginasunog na ang aton ang area kundi ng cancer. So kahit paano maikuan gina ang agyan sang baba naton, sugad dry ang aton nga mouth, pwede ka man magkasingaw-singaw eventually. Ang panabor naton bala ma'am, pwede siya maglain. So amo na ang mga few side effects, no, pwede man ta magniwang or mangluya bala because of the radiotherapy and sometimes of the chemotherapy as well. It's always case-to-case basis, not all the time man gakatabo ni siya sa
patients naton ang undergo treatment for head and neck cancers. Okay, Doc. Okay. So, Doc, kung ano kalawig ang side effects, depende na iya sa tao, Doc, no? Yes, ma'am. Case-to-case basis gid siya. Ang iban actually wala sila masyado ka-apektuhan in terms of side effects for treatment. While others naman niya, they have it parang daw ka mas nabulayan sila. So depende gid sa individual nato na treat. Okay. So, Doc, ano ka-importante ang kumpletuhon naton kung ang isa ka individual ang may na-diagnose kag nag-undergo sa treatment nga matapos niya, Doc, ang follow-up appointment after sang iyang treatment session, Doc? Yes, in all treatment, ang importante nga makompleto tagit no, from surgery to radiotherapy, and kung kinahanglan chemotherapy. Sometimes some of our patients mapa-surgery lang sila tapos pag makakasta ang bukol, hindi na sila magpa-radiotherapy. So in that case, kulang ang atong treatment. So daw dako-dako ang chance nga magbalik. So very important to follow through para makumpleto ang atong treatment. Kay may mga certain cancers man tanga, for example, kung early stage lang, base surgery lang ang kaya naka-surgery balahaw. So these things dapat ginadiscuss ko with my patients nga amo ni ini kaya lang sang surgery. Ang kaso yan is surgery per need gud the radiotherapy after because otherwise balik lang na siya in less than 1 year. So daw kanugon lang sang aton opera bala nga hindi mo siya ma-carry through sa radiotherapy. So very important ang completion sang treatment kag ang regular gid nga follow up especially pang nagpa-treat ta. Kay need gid na siya i-monitor kay again by virtue of it being cancer daw dasig siya bala magtubo. Itagit siya regular monitoring. Okay. Doc, ano naman ka-importante sa isa ka cancer patient nga may ara sang support system halin sa iya nga pamilya? Very, very important. Cancer diagnosis alone, kabugat na no? Pero with the newer treatment strategies naman, with the newer drugs, mas taas na gid ang tsansa sang aton mga head and neck cancer patients. And the fact nga newer technologies also help us detect bala early ang ini mga klase nga cancer. So gataas gid ang tsansa. But for example, head and neck cancer na diagnose ka may head and neck cancer, important ang support system. Kay the diagnosis alone is bugat na. Tapos surgery pa, tapos radiotherapy pa. So need mo gid sang support system for your mental health kay syempre hindi lang man pwede nga ikaw lang magdala sa tanan nga problema no. So dako gid nga bulig nga may for example relatives ka or mga utod or mga anak nga fully supportive of your recovery no. Kay again recovery aside from physical dapat well man bala ang aton mental health ang aton psychological just health para mas dasig ang ating recovery of course. So it's very important for a support system. Okay, Doc. Doc, question. Ang ini bala nga treatment is ang sa head and neck cancer sa latest naton, Doc, makover na ni siya sang aton nga PhilHealth or kung may ara kabla Doc nga HMO covered na siya or depende sa insurer? In terms of PhilHealth, yes, gina-cover gina siya ka PhilHealth ang surgeries natin for head and neck cancer. For example, ang sa nasopharynx naman yan, normally wala kami ga-opera. Ang radiotherapy and chemotherapy is usually covered by PhilHealth also. Nagnamit na gid ang coverage ng PhilHealth in terms of cancer care. So that I can definitely pero syempre kung more advanced base may limitation ang coverage kung medyo late na natin bala ma-detect. In terms of certain private insurers naman, certain insurers depende sa package na nila others cover for it and
May mga iban unfortunately depende sa package, may iban nga daw limited lang gid. So always case to case basis. Filipinos kanami nagit sang coverage. So daw hindi ta mag-hesitate bala for us na hindi mag-hesitate to magpa-check up or magpa-treat kay gina-ensure man sang kahit paano our government, especially PhilHealth na ma-cover para makumpleto gid ang treatment bala nga ma-protect ang aton nga mga patients financially sa mga galastuson because of the surgery, of the radiotherapy, and the chemotherapy. Okay, Doc. Doc, sa may sa aton diri sa may Bacolod, Doc ang mga latest nga treatment available diri sa aton, especially kung may ara ka lang Doc nga information sa aton nga government hospital. Ano ang mga Doc, mga available na nga treatment for kaangay sini nga cancer, Doc? So for treatment for surgery, of course, sa aton government hospital, very capable ang for example ang aton regional hospital ang Corazon Okay. Locsin, especially our department sa Department of Otorhinolaryngology or ENT, head and neck surgery. Ang isa sa mga major nga operations namon, surgeries namon for head and neck cancer. So very capable gid ang aton mga doctors there. And for radiotherapy and chemotherapy also, go to sa aton government hospital. In terms of radiotherapy naman, there's only one institution that is sa Negros Island, and that of course Riverside Medical Center. Sila lang ang may ang cancer center nila ang may radiotherapy. That's the entire Negros Island, including Oriental already. Okay. Ang nami manda kay ang ang government hospital, they have a memorandum of agreement with the Riverside Medical Center na for example kung patient kabala sa government na PhilHealth lang gidyagapon ang ginagamit. So in that way dako gid nga bulik sa aton nga mga patients. Okay, thank you, Doc. Sige, Doc, kadto tabi sa mga age. Doc man, ang head, for example, si nanay, kag si tatay mo, be, kung nang may ara sila nga na-diagnose sila sang head and neck cancer, ikaw nga bata, bisan hindi ka smoker, bisan hindi ka pala inom, there is still a chance nga ma-diagnose ka sang head and neck cancer, kaya ang imo nga parents na-diagnose? May aragid certain a genetic factor, no? Ang head and neck cancer, pero hindi gid siya well established. Kay usually smoking lang man gid kag alcohol ang very established. There are certain cancers naman yang sa head and neck, for example like thyroid, depende also sa type of cancer sa head and neck Kaya ang most common ang ginatawag natin nga squamous cell carcinoma, sila niya usually ang gwa because of smoking and alcohol. Other types of head and neck cancers can be caused also by genetics naman may aragid. So there's that very small chance gidyagyapo. Pero although very small. Ang lifestyle naton. Very, very important. Especially, gusto natin i-prevent ang sakit, this type of illnesses to begin with. So, very important, siyempre like what I said, lifestyle, avoid smoking, avoid alcohol drinking, avoid na natin ang pag-choosang mama, eat right, of course, eat healthy food, everything in moderation. So, very important ang lifestyle. Also to keep our bodies healthy, exercise man ta. Yes, ma'am. Actually, kita mismo on our own pwede tagid na makita ang some areas of the head and neck, no? For example, ang if we look sa espiyo, makita ta kung may bukol or may singaw, nagatubo sa aton mouth or sa likod sa aton nga tonsil, sa aton tutunlan, pwede man na. And more importantly also, pwede tagid i-check kung may mga makapakamo nga mga pangadlay, nga daw ang gadako, tapos not just here, pati diri pagid
sa bilog nga liog. So usually damo ta dibi pangadlay sa aton liog, pero ang mga head and neck cancers may tendency na siya nga maglapta sa pangadlay. So kung naglapta na siya sa pangadlay, usually wala gid nagakupos, no? Gadako lang na siya nga gadako, tapos tiga siya. So kung may ara ka man nga amo na nga klase nga bukol, need ta gid maipa-check, no? Kay base need ta siya i-biopsy. Okay, Doc, thank you. So, Doc, sa mga pagkaon man Doc, may ara kita nga ano nga dapat kung ikaw na diagnose ka nga may head and neck cancer ka, may dapat ka nga pagkaon nga likawan or pwede ka kakaon but sa insakto lang nga amount. Normally pwede lang wala man gid bawal in terms of kung may iban ka guro nga sakit, for example bawal ang masyado nga fatty or matambok na pagkaon or too salty, kung may high blood ka. Tapos kung may cancer, for example sa tutunlan, mga bukol, medyo ginambal namon kay isa sa mga risk factors ay pwede daw acid bala. So malikaw ta sa pagkaon nga very acidic, mga maaslom, mga kahang, so muna kasi mga pwede natin likawan para magnubo bala ang aton risk. Okay. Doc, sa treatment naman bala, may kagina samtang commercial, may nakita ko, maapektuhan ang imong pagkaon if ever ikaw ang ginpaidalom sa surgery, Doc? Yes, especially kung surgery, for example, sa dila, for example, dila ang aton ginoperahan, pwede gina siya maka-apekto in terms of chewing. Kaya importante ang dila nato for function of chewing and swallowing mo. So, kaya paano at a certain extent, kaya kita gamay nga pangabudlay sa pagtulon or pag-chew bala. May iban man also kung diri sa mga gums bala gatubo daw mabudlayan ta mag-chew or usang bala sang pagkaon natin. So yes, may ara na certain functional nga problems, especially kung may ara ka bukol sa head and neck. Okay, Doc. Isa na lang before isang imo nga mensahe, Doc. Doc, ang prolonged sun exposure, pwede man ni siya makatuga sa head and neck cancer? Yeah, in theory, ma'am, essentially, ang head and neck is covered by skin. Ang prolonged sun exposure can actually cause cancers of the skin around the head and neck. So, pwede kita magka-cancer sa panit, sa aton ulo, kag liog. So, usually, ang gakos na amo na ang prolonged sun exposure sa aton bala nga mga farmers, important gina nga either magkalo or mag-sunscreen or mag-sunblock at tapos mag-cover git pa kay especially amo nang ubrate adlaw-adlaw pag kadto bala sa umaga farming ta expose git sa sun gataas gid ang risk ta to developing cancers of the cancer sang panit sa head and neck area. Okay, Doc. Thank you. Doc, ano ang imo nga mapanugyan sa aton nga mga kauturan? Sige, una, Doc, sa aton nga mga young ones, para nga sila, kay tinahambal naton kaina, mostly sa mga nagaka-diagnose nga mga patients naton, ang isa na dira, ang edad nila is 40 and above. Pero, Doc, ano ang imo nga mapanugyan sa ila para at least malikawan naton nga ma-diagnose sa ulihi sa head and neck cancer? So, always prevention is our primary goal, gid. So, abang wala ka sakit, we avoid activities bala nga increase our risk para makakuha ta ni sa amo nga klase nga cancer. So, we avoid likawan tagid ang pagpanigadilyo, likawan tagid ang heavy alcohol drinking. Tapos kung pwede, especially sa younger populations, pwede ka mo magpabakuna sa HPV. No? For our naman, ang mga in general naman sa aton nga mga Negrosanon,
kung may ara ka mo ginabatsyag bala nga for example may bukol or may makita ka mo singaw or gasakit ang inyo ilong gadugo ang inyo dalunggan, dapat as much as possible kadto na kamo dayon sa inyong nearest doctor, no, sa either sa aton barangay health center or sa aton district hospital, and of course pwede gid sa aton clinic sa ORL, head and neck surgery clinic sa regional hospital naton. Do not hesitate kay ang treatment man na is usually covered by PhilHealth. Nga mapanugyan sa mga kauturan naton nga amo na diagnose na sila abe sang head and neck cancer nga hindi paya ulihi ang tanan pwede pagidya matreat doc ang ilang nga ginabatsyag. Yes, very important kana ma'am, no, na hindi pa siya within your technology subong kung ma-diagnose ka man nga may head and neck cancer, do not hesitate to undergo the complete treatment. Get importante gid na from surgery, tapos kung kinahanglan radiotherapy, kinahanglan ta gid na siya tapuson. Kay kung matapos tagataas gid ang aton tsansa nga makabuhi pagid at a longer pila pagid ka tuig bala. So importante na nga makompleto niyo siya, maka-follow up ta regularly, and para mas malawig pa ang aton mga buhi. So that